Hello mga kasesep! In this video, i-share ko sa inyo kung ano ang mga common mistakes ng mga baguhan sa pag-aalaga ng crayfish. O nga pala guys, mula to sa personal observation ko sa mga baguhan na nag-aalaga ng crayfish. Ang unang mistake na nakikita ko sa mga baguhan sa pagki-crayfish ay nakabili na sila ng crayfish pero hindi pa sila sure kung saan ilalagay ang mga alaga nila. Mahalaga malaman nyo kung saan nyo balak ilagay ang mga alaga nyo. Kasi iba-iba ring equipment ang kailangan sa magkakaibang container. For example, yung filtration mo sa 25-gallon tank mo is hindi mo pwedeng gamitin sa concrete tank na malaki. Kasi kadalasan yung filtration na gamit natin sa aquarium natin is hindi na kaya suportahan yung water volume sa concrete tank natin. Kaya huwag niyong kakalimutang i-check kung tama ba yung equipment ninyo para sa tank ninyo. Ang isa pang common mistake ay paggamit ng tubig na wasa or tap water na may chlorine. Nakakasama kasi ang chlorine sa gills ng ating mga alaga. Kaya ugaliing gumamit ng mga water conditioner, lalo na kung ang tubig nyo ay galing sa gripo. Next na common mistake is hindi pa nila alam kung paano or gaano karami magpakain ng kanilang mga alaga. Kagaya nito, huwag nyong gagayahin yung ganitong way ng pagpapakain. Ito yung example ng tinatawag na overfeeding. Kasi dahil dito, pwedeng dumumi ang tubig nila na makakaapekto sa health nila na pwede rin nilang ikamatay. Ito yung example kung paano kami magpakain sa isang trio. Ayan, 3 butil lang. Minsan tumatagal na ng 2 days yan. Ito naman, kadalasan ko rin nakikita is hindi paglagay ng aerator or aeration. Yung iba kasi gusto nila makatipid sa kuryente, kaya ayaw nila maglagay ng aerator. Pero huwag niyong kakalimutan na ang gusto ng mga crayfish is clean and well-aerated water. Dito sila sumisigla at sumasaya. Isa pang common mistake is hindi paglagay ng hiding places nila. Mahalaga kasi sa kanila ang taguan, kaya kami gumagamit kami ng bamboo. Ito ang gamit namin para makatipid kami. Marami kasi nito sa bukid namin. Ganito lang namin ilagay yung mga kawayan. Kayo nang bahala kung gusto nyong pagtabi-tabihin or hiwa-hiwalay. Ang mahalaga, kaya silang pasukan ng mga crayfish natin. Guys, tignan nyo dito, after few minutes, gusto na agad nilang pumasok dun sa mga hiding places nila. Dito nyo makikita na mahalaga talaga sa kanila yung mga taguan. Kasi yan ang unang hinahanap nila once nalagay sila sa tank. Guys, ganito ginagawa nila kapag nag-aagawad sila ng bahay or nagtagpo sila sa lugar na wala silang taguan. At connected din to sa susunod na common mistake. Ito naman yung tinatawag na overcrowding. Kunwari sa isang 25-gallon tank, ganito karami nilagay nyo. Nakakaapekto to sa health ng mga alaga natin. Dahil overcrowded sila, masyado silang malakas maglabas ng waste versus dun sa water volume nila. At dahil dito, bibilis dumumi yung tubig nila. At dahil overcrowded sila, sigurado mag-aagawan sila ng space at magkakasakitan sila. Last but not the least, magaling nga pala sila umakyat. Kaya iwasan natin yung mga decorations na kaya nilang akyatin kasi makakatakas sila. Magulat na lang kayo kinabukasan kulang na yung crayfish nyo. O nga pala guys, meron sa ating nagpadala ng cordless high pressure car washer. Sobrang galing nito guys, sobrang portable niya tapos ang dami mo nang pwedeng gawin. Dahil nasa bukid tayo, papakita ko dito kung ano pang ibang application nito bukod sa panglinis ng kotse. Dito makikita nyo, ginamit ko siyang pandilig ng ating mga halaman. Dahil sa high pressure siya, kaya niyang abutin kahit malayo pa yung tinitiligan ko. Sobrang dali lang niya gamitin. Guys, rechargeable to kaya pwede niyong dalhin kahit saan. Dito naman makikita niyo ginamit ko siyang panglinis ng dumi ng manok. Sandali lang, tanggal agad. Yun lang guys, sana marami kayong natutunan. See you next time.